Hey guys, what's up? My name is Sean Benin. Today, pag-usapan natin itong latest topic ni Attorney Claire tungkol kay Raffy Tulfo. No? Actually, even before natin to napanood, nakita na natin tong video ni Gossip Central. Okay. Panoorin natin. 2 days ago na to, no? Mabilis lang to, promise. Nanggagalaiti lang kasi ako. Pakidabang na lang mga ampalaya, please. Parang awan nyo na. May hearing ngayon sa Senado. April 23, 2024. Ayan ang schedule, kasama si Senator Raffy Tulfo. Pero ako naman ay nagtaka. Oras para magpapida pero nasaan siya? Pagtingin ko naman sa wanted sa radyo, boom. Ayan siya, nasa kanyang programa. Ngayon, sabihin nyo sa amin mga Tulfonatics, tama pa ba ang ginagawa ni Idol Raffy Tulfo na wala sa pagdinig sa Senado na dapat ay kasama siya? Nasa schedule, pero ang inuna niya, yung programa sa TV at radyo. Tama ba na gawain ito ng isang senador na pinapasahuran ng taong bayan? Ito pa, tignan nyo. Ang hearing sa Senado started 52 minutes ago. Tapos ang programa ni Idol started 52 minutes din. Hindi ba nakakatarantado ito? Samantalang yung ibang senador nagtatrabaho dahil meron silang obligasyon sa mga Pilipino dahil pinapasahuran sila. Itong si Senador Raffy Tulfo, pinapasahuran na siya ng taong bayan na hindi naman siya nagtatrabaho. Kumukubra pa siya ng sweldo at kung ano-anong bayad sa kanya dahil nasa TV at radyo siya ng isang pribadong kumpanya. Ayan ang idol nyo. Sabi nga ni Atty. Claire, ang pagnanakaw ng oras sa trabaho ay isa ring klase ng korupsyon. Ano na, mainstream media, bulag-bulagan na lang ba tayo? Takot ba kayo nabanggain ang isang Raffy Tulfo? Mga wala kayong bayag. Sinungaling ba ako? Yes, sinungaling ako. Nagulat ako doon sa dulo. Ha? Anyway, so kung maalala nyo nga, no, naging content din ito ni Gossip Central. Meron isang netizen na sumulat kay Zubiri. Same. Patungkol sa pagiging host ni Raffy Tulfo sa RTIA habang meron session ang Senado. And today, actually sa totoo lang, no, I think this is the third time na nai-content na to ni Attorney Claire yung tungkol sa conflict of interest. Pero ang nakakatawa rito, parang mas lalo pang pinapakita sa atin ni Idol na walang makakapigil sa kanya sa mga gusto niyang gawin. Gaya nga ng sinabi niya dun sa interview niya kay Julius Babaw, 'di ba? Nagagawa daw niya ang gusto niya. 'Di ba? And kung babalikan din natin yung sinabi ni Congressman Marcoleta. As we speak, guys, napakalaki na ng problema natin sa energy. 'Di ba? Kaya tinatanong na siya ni Marcoleta, ano na ba nagawa niya simulang siya ay naging committee chair ng energy? 'Di ba? Ano na? Actually, one of the most sophisticated na committee is ang energy. Lalong-lalo na if you have almost zero knowledge kung paano yung pasikot-sikot, no? Pagdating sa natin, sa energy. Okay? Number one, ano ba problema ng energy? Paano mo malalaman yung solution kung hindi mo alam yung problema? Tama? Kasi kailangan mong alamin kung anong kailangan mong solusyonan. Oh, paulit-ulit ko na sinasabi 'to. I I had that, tawag dito, I had that invitation na maka-visit sa Bataan Nuclear Power Plant, 'no. And we were supposed to go with, Congressman Mark Cuangco. Buti pa yung tao, tinatrabaho na magkaroon tayo ng renewable energy. Okay. Para mas ma-lessen yung presyo ng binabayad natin. Tsaka come to think of it, guys, 'no, hindi ko alam kung gaano karaming probinsya, gaya nung mga sinasapit ng halimbawa saan ba ako nagpunta nun? Sa Basilan. That was, I think pumunta ako ng July. July ako nagpunta ron.
3 araw lang ako, hindi ako tatagal do'n. Hindi dahil nakakatakot yung lugar. No, 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 no. Napaka-safe ng lugar, guys. Actually, ang problema do'n, rotational brownout. Imagine niyo na lang yung ganito kainit tas rotational brownout pa. Sa ngayon, magkano binabayaran niyo sa Meralco? Sobrang init. Maswerte kayo kung may aircon kayo. Maswerte rin kayo kung may pambayad kayo ng Meralco niyo o ng electricity niyo. Kawawa yung mga kababayan natin na nagsa-suffer sa init, nakakabintalador lang, yung simoy ng hangin napakainit. 'Di ba? Imagine niyo na lang 'yun. So, ano na nagawa ni Raffy Tulfo do'n, 'no? Natulungan niya yung taong bayan, simulang naupo siya. Anong naitulong niya? Huwag niya i-claim yung problema ng Mindoro, ha? Kasi clearly si PBBM galaw yun ni PBBM, hindi yun ni Raffy Tulfo. Okay? We all know that. Do'n sa mga sumubaybay do'n sa issue ng Occidental Mindoro ba yun? Yeah, yung rotational brownout nila. So, imagine niyo lang kung gaano karaming problema sa energy. And yet si Raffy Tulfo, nasaan? Binoto siya ng milyon-milyong tao para maging senador, hindi para maging host ng RTIA. 'Di ba? Naalala niyo yung isang article na hindi ako sure pero kay ano ko rin 'to nakita, kay Gossip Central ko rin nakita yun, eh. Yung may binasa siyang article coming from a lawyer. Kay ano ba? Excuse me. Kay Gossip Central ko ba yun napanood? Parang hindi kay Gossip Central. Kanino ko ba yun napanood? Teka lang. Ayun nga guys, no, kay Gossip Central ko nga nakita. And sabi dito nung lawyer na sumulat dito, sabi niya rito, Senator Tulfo is playing a very dangerous game. I even remember one comment coming from Secretary Paras na inulit niya yung about sa conflict of interest. And again, pinaalalahanan niya si Idol about dun sa sa conflict of interest nga na yun. 'Di ba? Na baka merong magkaroon ng interest na kasuhan siya tungkol diyan sa kanyang pinagagawa, and it seems that wala siyang pakialam. I'm very sure naman alam yan ni Raffy Tulfo, nakakarating yan sa kanya yung mga videos natin lahat. 'Di ba? Gaya nga ng sinabi ko nung una, kung si Raffy Tulfo, nakikinig sa atin, hindi siya makakatanggap ng mga manifesto. Even sa one comment 'no, may mga retired general o retired police sa Baliwag na gusto rin maglabas ng manifesto. 'Di ba? Hmm. Ang dami nang nakakapansin sa'yo. Sino lang ba nag-umpisa niyan? Nag-umpisa diyan kay Attorney Claire. I mean about the conflict of interest na. Marcoleta is the same. Secretary Paras. Ang dami na. Ang dami na rin nakakapansin na walang nangyayari sa mga committee ikaw ang chairperson. Mas marami kang time, mas marami kang nagagawa sa RTIA. Tama nga yung sinabi ni Attorney Claire kanina sa kanyang comment. Kung naka-leave ka, hindi natin alam kung anong rason ng pagli-leave mo, whether sick leave yan or VL yan. Okay lang na nasa RTIA ka. 'Di ba? Kanina rin sa live ni Attorney Libayan. Sana ikaw ang maging ehemplo sa mga empleyado mo, lalo-lalo na sa mga employee mo diyan sa Senado. Kasi binabayaran kayo pare-pareho ng taong bayan ng buo. Buti pa sila nagtatrabaho 8 hours a day. Ikaw, nasaan yung 8 hours a day mo? Sa totoo lang, Idol, eto hindi man payong kaibigan, pero payong concerned person lang.
Sa dinami-dami ng binangga mo, sa dinami-dami ng pinahiya mo, do you really think hindi magre-retaliate yung mga taong yan? Di ba? Sa mga ginagawa mo. Alam mo sa totoo lang, hindi rin naman ako personally, hindi ko rin masisisi si Raffy Tulfo kaya why he continues to do that eh. Alam mo kung bakit? Wala rin namang ginagawa ang Senado sa kanya eh, di ba? Wala namang ginagawa si Senator Zubiri, wala namang ginagawa ang ethics chairperson nila na si Nancy Binay. Paano? Sige nga, kung kayo tatanungin ko, paano natin ire-resolve tong issue na to? Antayin na lang ba natin na may magkaso kay Raffy Tulfo tungkol sa ginagawa niya? O dapat una nating sitahin dyan yung mga senador na nagbubulag-bulagan sa mga pinagagawa ni Raffy Tulfo? Hmm. Diba? Siguro by now nagtatawa na lang sa atin pare-pareho si Raffy Tulfo. Alam mo kung bakit? Kahit anong gawin nating sigaw tungkol sa conflict of interest na pinagagawa niya, still continues it. Hindi lang yun. Mas dumadami pa yung araw na nasa RTIA siya. 'Di ba? Pero ito yung mga tanong natin diyan eh. Yung ba nakikita nating live kuno is live talaga o pre-recorded tapos nila-live lang nila? Oh, kasi may gumagawa din nun eh. That we don't know. Pero kasi ang dali-dali lang i-connect the dots eh. 'Pag wala si Raffy Tulfo sa Senado at makikita mo siya na nasa live ng RTI, ibig sabihin nandun talaga siya. 'Di ba? Not unless ang mangyari, nakikita natin si Raffy Tulfo sa Senado simultaneously, nakikita din natin siya sa RTIA. So, ibig sabihin yung RTIA pre-recorded. Kasi hindi naman pre-recorded ang mga session ng Senate eh. 'Di ba? Punta natin si Attorney Claire. Si Attorney Claire na uubos ng laway sa kanya eh. Ang Para magkatulong. Committee on Energy si Senator Raffy. Oo, Tingin ko dapat medyo busy siya ngayon busy sa pag-iisip ng batas patungkol dyan. oo kung paano makakatulong ang kanyang opisina Alam mo, para partner ka, maigsan ang problema sa enerhiya. sabi ko, Actually, hindi lang opisina but the committee itself. No? Ang dami nilang heads dyan eh. Di ba, Attorney? Hindi lang opisina niya. We don't expect Raffy Tulfo to, you know, to think the way others, no? Alam mo kung bakit? Tingnan mo kayo nangyari sa Magna Carta o Seafarer. Meron akong pinasang video tungkol sa meron akong pinasang video tungkol sa isang incident na nangyari sa mga seafarers po natin na Filipino. Unfortunately, yung seafarer po natin ay namatay sa isang aksidente while on duty. While performing his job sa isang I think it's a tanker or cruise. Basta siya yun. On duty siya nung namatay siya. Okay? Yung ibang kasama niya na ibang lahi, no? Pagdating ng bansa nila, protected sila ng batas nila. Yung sa atin, hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung nire-review pa rin ng Magna Carta. Wala na nga tayong balita dun eh. Wala na tayong alam kung ano nangyari dun eh. Meron pa bang kailangan gawin si Raffy Tulfo doon sa Magna Carta na yun? Kasi may mga pinapa-revise doon si PBBM. Kailan pa yun? Ano na tayo? December. Papasok na tayo sa May. Wala pa tayong balita sa Magna Carta. Hindi pa po naisa sa batas yung Magna Carta. At least yung pagka-busy ni PBBM, understandable. Kasi yung oras niya, binubuhos niya lahat sa mga Pilipino. No, yung gawain niya sa gobyerno. Si Raffy Tulfo, we don't know kung ilan % na ang napupunta lang sa gobyerno. And yet, he is receiving 100% compensation coming from the government bilang siya ay isang public official. 'Di ba?
Oh, sige nga. Kung nga, mainit ang pinag-uusapan ngayon Ah, ang epekto ng panahon. Hindi lang sa kalusugan, kung hindi pati partner, sa kuryente, sa tubig. mm. Samantala sabi ko, kung sa kuryente yung pag-uusapan, hindi ba pwedeng magagamit itong init ng panahon ngayon? Oo, Di ba? dapat sana, Pwede partner. itong gamitin. Mm. Kaysa sa sasabihin natin, naku, grabe ang epekto nito. Ito guys, yung hindi ko, para sa akin, hindi makatarungan ha. Si Raffy Tulfo nagbababad sa RTIA. Pero may mga kababayan tayo na nagsasuffer sa init. Tapos rotational brownout yung dinadanas nila. Si Raffy Tulfo hindi naman yan hindi lang naman yan senador ng Metro Manila eh. O tinatawag nilang Imperial Manila eh. Si Raffy Tulfo, senador yan ng buong bansa. Doon nga sa Kalye Seri, kung papansinin nyo Kung papansinin nyo lang. Lahat ng gustong bumoto kay Raffy Tulfo, kilala lang siya as Raffy Tulfo in action. Pero hindi siya kilala as Raffy Tulfo sa Senado. 'Di ba? Pagdating ng June, 2 taon ka ng senador. Sa 2 taon mong pagiging senador, ano na nagawa mo? Ano ng mga batas ang nagawa mo? Ano ng mga bills naging batas na ikaw ang gumawa? Hindi yung nakiride ka lang. 'Di ba? Yung Magna Carta nga Kung maaalala nyo guys, no? Yung mga kapwa niya senador, kanya-kanyang Kasi alam nilang credit grabber ka sosolohin mo yan Imagine mo, nagtulong-tulong na kayo Kulang na lang i-veto pa yan ni PBBM. Alam mo kung hindi nga priority bill yan, malamang iyak yan Matutulog na naman yung Magna Carta na yan. Ilan taon na ba yan? Bong Revilla pa no? Nauna pa sa'yo si Bong Revilla dyan Oh. Umabot na nga sa'yo, ibig sabihin, pinatulog talaga yung Magna Carta for seafarer. Mm. 'Di ba? Ang dami mong oras idle sa RTIA. Kung tutuusin lahat ng ginawa mo diyan for the last couple of months diyan sa Senado, it has nothing to do with your committee. 'Di ba? Sige nga. Ikaw ba nakapagpagawa ng mga batas na magpapababa ng kuryente? Or at least gumawa ka ng batas na ni-strengthen mo yung about sa renewable energy? Samantalang si PBBM kung saan pumupunta ang mga bansa, dapat yata sumama ka no? Sumama ka sa iba't ibang bansa na napapasama ka dun sa meetings ni PBBM about renewable energy. Baka may isip mo na gumawa ka ng mga resolution, ng mga batas na pwedeng makapag-implement, 'di ba, ng renewable energy. Like mga solar farm, windmills, 'di ba, nuclear power plant. Paano mo kasi maiisip 'yun kung lamang ka nga ng RTIA? Hindi ko lang maalala kung sino nagsabi, pero baka I think dito rin kay Attorney Claire, napanood ko na po kasi 'tong episode na 'to Parang si Attorney Claire yata rin na nagsabi, na baka eventually mag-backfire 'to sa'yo. Itong ginagawa mo, Idol, 'pag bumalik sa'yo 'to, baka hindi ka na makabangon. Magkakaroon tayo ng kakulangan napaka-ironic, di ba, partner? Yes. Napaka-ironic. Kaya nga, sa akin lang partner, Oo. no? Ako, hindi ko alam Siyempre, dapat makipagtulungan. Sa akin lang mga Oo. kayubi. Dapat makipagtulungan since sa Committee on Energy si Senator Raffy Tulfo.
makipagtulungan na siya sa Department of Energy, anong pwedeng gawin, 'di ba? Anong pwedeng gawing batas, anong pwedeng maitulong para malaman natin, 'di ba? Kahit na yung mga yung mga magaling mag-invent, partner, no? Wag yung invent ng kwento, partner. Mag-invent ng mga ganitong klaseng kaparaanan. Para maibsan ang kahirapan pagtungkol sa enerhiya, partner. Kaya na sabi nga natin, meron ba tayong hearing? Meron ba tayong nadidinig na hearing about sa problem sa energy sa Senado? Parang wala eh. 'Di ba, mga ka-UB? Ay, ayun, ano to? Wala. Ito lang sa akin, 'di ba? Tingin ko it's about time talaga. Well, Senator Tulfo naman. Kilala naman siya sa mga ginagawa niya, 'di ba? Kilala siya sa RTIA, kilala siya sa mga tinutulungan niya. Oo. Pero tingin ko bilang senador, mag-focus muna siya as senator, partner. With this sa mga kalagayan natin ngayon, kasi tingin ko dapat yung focus ng individual na problema, hayaan na lang natin yan sa programa niya eh. Okay. Tapos siya, focus na lang siya sa pagiging senador niya. Oh. What do you think? Yeah. Well, medyo din partner yan. Medyo mahirap din yan eh. Mahirap siyang Magdesisyon para sa mga ganong Kasi, klase mga bagay. Inisip naman niya na kasi before nung tumakbo siya, pinapili siya, ang pipiliin niya, being a broadcaster, senator, Kasi pipiliin niya maging broadcaster. Partner eh. At dahil dyan, sa kanyang program bilang isang mamamahayag, sinuportahan siya ng taong bayan. Oo, partner. Okay mga ka-UB ang main topic natin is tong si Bong G, na G kay Secretary G. Alam mo yung partner? Puro yan G si Bong G, na G. Anong G na G? Galit na galit. Gigil na gigil. Gigil na gigil. Oo. Kay Secretary G. Oo. Gatchel yan. Pero papayawan lang muna natin to kasi gusto ko munang basahin. Ano nangyayari kay Senator Raffy Tulfo? Okay? Siguro kaya siya napapansin, partner, kasi siya yung nakikita. 'Di ba? Sabi nila, hindi mo naman nakikita si Senator Lito Lapid. Oo. Hindi mo nakikita si Senator si Bong Revilla. Actually, nakikita ko si Senator Bong Revilla sa mga poster, nagkalat na. Kalat na yan, Hindi, pinopromote niya yung partner, yung kanyang sitcom. Naku, partner, dati naman siya nagkakaroon ng sitcom, hindi naman nakaano yan. Bawat kanto. Hindi naman kanto pala. Siguro, kada ikalawang poste o ikatlong poste meron. Pero sitcom naman yung partner eh. O even if, in time for the election, advance. Hindi naman niya ginawa before yan, di ba? Meron naman siya ibang palabas, di naman siya nagganyan. Pero ang tanong, yung sitcom ba niya doon ay co-produce or block time? Hindi ko alam, partner. But, ang tanong ko, mga ka-UB, ito bang sitcom kasi hindi ko na napapanood, tuwing Sabado ba to? Yeah, tuwing Sabado. Okay. So ngayon, kung tuwing Sabado to, syempre parang ang hirap niyang punahin kung Sabado ang labas. Tsaka, ano naman yun can. So, ito ay recorded. Tape. So, in other words, hindi natin alam kung tinetape ba to during yung kanyang working hours para sa Senado. Yung kanyang pasok sa Senado. So, since hindi natin nakikita yung galaw niya, hindi talaga natin siya mapapansin. Si Senator Lito Lapid ba, may palabas pa rin ba to? Yes. Meron pa rin ba to? Meron pa rin sa ba? Quiapo? Batang Quiapo. Quiapo, Batang? Meron ba? Quiapo ba? Nandun pa rin ba siya? Well, anyway, kung meron, still, ganun pa rin. Same with Senator Bong Revilla. Kahit gabi-gabi to pinapalabas, hindi natin kasi nakikitang live. So that makes the difference. Okay. Sa ginagawa ni Senator Raffy Tulfo na live, na nakikita ng tao. Siguro kung yun, halimbawa, di ba may palabas na siya, parang alam nyo mga ka-UB, parang hindi na siya naaalis sa TV mula Lunes hanggang Linggo.
Nandun siya. Oo, kasi meron siyang Sabado, meron din yata siyang Sabado, meron na rin siyang Linggo. Mm-mm. Talagang ang Channel 5, talagang to the max pag-expose sa kanya. Mm-mm. So pero anyway, hindi naman pa naman siya tatakbo, di ba? Oo. Kasi midterm pa lang elections, hindi pa Kakaupo. naman. Hindi nga, ako, ito, Attorney Claire, no? Kung ikaw tatanungin ko, dito sa galawan ni Raffy Tulfo, do you think hindi yan tatakbo? Siya Wala niya. tatakbo, di ba? So, ang sa atin lang, yung Sabado-Linggo niya, kung tape naman to, talaga hindi yan mapupuna. Okay lang yan. Mm-mm. Di ba? Ang nangyayari kasi, siguro, kaya napupuna siya, ang dami-daming hearing, ang dami-daming senador na nagtatrabaho, nag-hearing, partner. Tapos makikita mo siya ng Tuesday sa kanong Wednesday, kanina, Mm-mm. kahapon. Di ba mga kayubi? Nasa RTIA. Bakit dumadaan din muna Partner, siya hindi, dun sa nagpo-program siya eh. pero baka sumisilip siya ng saglit sa Senado? kanyang opisina. Oo. Sa Senado, may hearing nga eh. Kanina. Na dapat sana nandoon siya kasi. Ng committee na yun. Patungkol saan yung hearing? Tungkol dun sa social justice. Well, anyway, ito naman partner, wala namang problema kung mag-absent siya. Di ba? Walang problema kung mag-absent siya. Pero kung hindi sana siya nakikita na iba yung ginagawa niya. Yun lang yung Exactly. problema, partner. Kasi, di ba, pinag-usapan natin to before. Monday, Tuesday, Wednesday, sabi niya sa Senado siya. Nakikinita mo ba yung sarili mo na iiwan ng Senado for a different position in government? I don't think so. Why not? Happy ako sa pagiging isang senador. Nagagawa ko yung gusto ko. Oo. Kasi Monday to Wednesday sa Senado and then Thursday and Friday dito ko sa radyo. Okay na yun. Kompleto na yun. Kompleto Aha. recados na yun. Pero ngayon, Monday, Tuesday, Wednesday, nasa RTIA ka. Samantalang yung iba mong kasama na senador, nandoon, nagtatrabaho, nagkakaroon ng hearing, ginagampanan ang kanilang trabaho bilang senador. Ikaw naman, ginagampanan mo ang iyong trabaho bilang broadcaster. Kasi ano to eh, meron tong, may session to eh, may plenary session to, partner. Thursdays, Fridays, pwede mag-hearing, pero sabi niya, sa RTIA siya. So, ang ganda nang iniisip niyang schedule, di ba? Although, syempre, ang Thursday and Friday, alam naman natin is, may trabaho pa rin ng Senado dyan. Wala nga lang plenary session. Di ba? Wala lang sa ganon. So, pero ito lately, kahit yata noong April 2 and April 3, magkasunod, Tuesday, Wednesday, kasi nga ngayon, napupuna kasi siya ng ibang tao na ba't nasa RTIA ka, yung ibang mga kasamahan mo, Baka hindi. nagtatrabaho sa Oo. Senado. Baka hindi naman siguro, partner, ganun ka. Ka-importante. Alam mo, ito Attorney Claire, no? Para sa akin yung worst part. Okay? Ito yung worst part. Akala tuloy ng mga tao, lalo na yung mga nanonood ng RTIA, yung ginagawa ni Raffy Tulfo, gawain ng senador. Yun yung nakikita ko dun eh. No? Coming from the Kali serye. Okay, may title kang senador, Raffy Tulfo. Tapos nakikita kang nag-RTIA. So magkakaroon ng interpretation, hindi naman po lahat ng tao alam ko ano ang mandate ng isang senador. No? Under sa ating constitution. Una-una sa lahat, hindi naman trabaho ng senador yung ginagawa ni Raffy Tulfo sa RTIA. Pero nagkakaroon si Raffy Tulfo ng benefit bilang senador na umuupo dyan sa kanyang programa sa RTIA. Bakit ko nasabi yan? Kasi ilang beses natin nakita, ilang beses natin na-witness na yung mga problema dyan sa RTIA, binibitbit ni Raffy Tulfo sa kanyang programa. Ay, sa kanyang sa kanyang mga Senate hearings, sa kanyang Senate inquiries. Oh, maliban dyan, may kausap pa siya sa telepono na sinasabi niya, dadaling niya raw sa Senado. Tama ba yun? Diba? Ano ba nakakagigil dito? Nakakagigil pa ba yung ginagawa ni Raffy Tulfo? Sa totoo lang, namamanhid na ako eh. Yung nakakagigil dito, nakikita natin with our two big, black, brown, gray eyes.
Yung mga maling ginagawa ni Raffy Tulfo at mismo yung institusyon ng Kongreso, ng Senate, walang ginagawa sa kanya. Kaya freely he can do whatever he wants. Kailangan ba merong isang outsider na magreklamo laban sa ginagawa ni Raffy Tulfo ganyan? O dapat mismo ang Senado ang magrenda sa kanya, disiplinahin siya? 'Di ba? Sabihin na lang natin, no, itong mga sumusunod na araw na siya ay nasa labas. Whether siya ay naka-leave, whether siya ay, we don't know kung ano yung sabihin nating legal na rason kung bakit siya wala sa Senado sa mga oras na nasa RTIA siya. Hindi naman natin pwedeng i-deprive si Raffy Tulfo sa mga leave credits niya. He can use that. And even if mag-file siya, halimbawa, mag-file siya ng VL. Okay, nag-file siya ng VL. Kailangan bang questionin ng Senado kung nasaan ka? Ginagawa mo at anong gagawin mo sa BL mo? Of course not. Yun na siguro yung pwede nating masabi na, okay, excuse si Raffy Tulfo. Wala tayong pakialam kung bakit siya nandyan kasi naka-VL siya. 'Di ba? Ginagamit niya yung VL niya or vacation leave niya. Si Raffy Tulfo bilang isang senador, para rin lang ordinaryong ano yan eh, empleyado na entitled sa mga ganitong benefits. Such as the vacation leave, the sick leave, at kung ano-ano pang leave. So probably meron pa yung bereavement leave, meron pa paternity leave yan. 'Di ba? Meron bang birthday leave ang mga senador gaya ng ibang government employees? Siyempre nanay ko galing gobyerno 'no, so alam ko yung mga sabihin na lang natin entitlement nila tungkol sa mga ganyang leave. Oh. But even if gamitin natin yun as an excuse sa mga recent stunts niya. At the end of the day, babalikan din natin yung iba niyang mga ano, na nakikita natin. And siya rin naman na nagsabi eh, na may certain days na inaalat niya para siya ay nasa kanyang programa. 'Di ba? Hmm. Ang dami na, oh. Ang dami ng beses ni Raffy Tulfo na ginagawa yung ginagawa niya. Ultimo nga si ano eh, si Kong Marcoleta, 'di ba? Ultimo yung mga taxes niya, kini-question na. Oh. Sana mas makilala si Raffy Tulfo bilang senador. Na marami siyang nagagawa under his committee. Kung tutuusin, ang dami ngang committee hearing na nandyan yan eh. Pero pagdating sa committee niya, bokya siya. Lalo-lalo na pagdating sa energy, which is very, very important para sa atin lahat. Lahat po tayo nangangailangan ng ano eh, ng kuryente. Sana kung ano yung na-enjoy natin dito sa Imperial Manila, yun din ang na-enjoy ng mga taga-probinsya. Lalo-lalo na yung mga kababayan natin nasa isla. They're the ones who struggling. Sa totoo lang. Oh. Alam mo kung ano pa yung crazy part? Yung mga issue na nire-resolve ni Raffy Tulfo dyan sa kanyang programa. It's just a snap of a finger. Mga petty, hindi mo, sa totoo lang, hindi mo kailangan mag-isip. Bakit? Kasi paulit-ulit na eh. Paulit-ulit na yung nangyayari. Meron bang bago? Very rare na may bagong issue kang maririnig. And yet, people never fail. No? Doon ko lang makikita yung, o nga, no? May ang Pilipino talaga, may hilig sa mga mabababaw na issue. Mahilig makisawsaw, makinig. No? Sa mga problema ng ibang tao.
mas gusto nila na pakialaman nila yung business ng ibang tao more than sa enrich nila yung buhay nila. Yeah, marami tayong nadi-discover na pangit na ugali ng mga Pilipino dahil simulang nagkaroon ng mga ganitong klaseng programa. Hindi lang naman si RTIA ang ganyan, di ba? Even before, sino ba yun? Face-to-face ba yun? Oh, sa TV5 din, yung programa ni, ano ba yung Face Off ba yun? Yung kay Carla Estrada. I have nothing against to these programs, no? They have their own shit to do. Pero, marirealize mo lang, no? Gaya niyan, nung huling-huli. Imagine mo yung anak, 500 pesos, inirereklamo mo pa. Papatulfo mo yung tatay mo para ipahiya mo. Ang ending, kayo pa yung napahiya. Nagkaroon ng major backlash yun. Siyempre, thank you din dun sa lawyer, di ba? Dun sa host. Dahil binengga nga niya yung nanay. See? Na-enjoy natin yung mga ganitong kwento. Mas mahihirapan. Pagdating kasi sa Committee on Energy as a chairperson kay Idel, kailangan niya ng masusing research at kung ano-ano pa. Masyadong marami ang kailangan niyang alamin. Ngayon, kung hindi pala, sana pumunta ka, Idel, sa isang committee na hindi nagre-require na mag-iisip ka. Na hindi mo kailangan mag-research, hindi mo kailangan ng kung ano-ano para maintindihan mo. 'Di ba? So, yung humaharap ka sa mga Senate hearings mo, lagi kang nilelektura ng mga resource person mo. Kaya tuloy sinasabi ni Attorney Claire dito, sana kung meron kang free time, mas tinutuon mo na mag-aral ka tungkol sa trabaho mo. More than 1 year ka na eh, hindi ka na siguro mako-consider as neophyte. 'Di ba? Nagagamit mo na nga ang Senado sa programa mo eh. So you should know better by now. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Doon sa mga hindi pa po nakakapanood nitong video ni Attorney Claire, feel free to do so. Maganda nga na ma-share nyo yung mga videos ni Attorney Claire, lalong-lalo na patungkol sa mga ganitong bagay. Let us start educating people, especially those who think na yung mga trabaho ng senador eh yung mga paganyan-ganyan lang. Hindi po joke ang mga trabaho ng mga senador natin. So they should not take their job lightly. Gaya ng mga nangyayari sa mga ilan nating mga senador na may mga side hustles na tinatawag, diba? Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye!